and we know it's our job to share our faith with the people around us, to stand up for what we believe in, and tell them the good news so they can have the assurance of freedom in the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14 is an inspirational Bible verse about standing up for what we believe in. And within this scripture, there are 5 things we must do. There are 5 commands to live in a Christian life and stand firm in the faith. Number 1, be on your guard. In other version, be watchful. When we are young, our parents teach us not to talk to strangers. When we get a little bit older, we are told not to go on long walks alone on a neighborhood park or on a blind date with someone we just met online. We are taught all of this to keep us safe from someone who may want to harm us physically. But this command, be on your guard, is directed at our spiritual well-being, because there are people out there who are against our faith, and they would like nothing more than to cause us to doubt our belief. So we should be watchful and on alert. Be aware of who we surround ourselves with, and be mindful of what their agenda may be. The truth is, if we are not living aware, we will be taken advantage of. We will be taken off guard, possibly deceived or tricked. The enemy wants nothing more than for us to be asleep in our faith. Let us stay spiritually awake and aware of what surrounds us. God give us discernment for a reason. Be on your guard is a call to be vigilant in a Christian life, recognizing potential dangers and distractions. It's all about staying awake and aware, not just physically, but spiritually. The second command is stand firm in the faith. Another version, stand fast. As we just talked about, there are unsaved people out there who would like nothing more than to put doubt in our minds. But there is another more dangerous enemy to be on guard against. They are the false teachers, as we have heard previously, who spread confusion, not just in other religions, but in our own too. These false teachers have a watered-down view of Christianity. Watered down, it means weakened view of the Christianity, or we can call it the rose-colored glasses version of the Bible. When we say rose-colored glasses version, it implies that someone is viewing a situation in an unrealistic and overly positive way, focusing only on the favorable aspects while ignoring the negative. Yung pabor lang sa kanila ang kanilang pinipili. These false teachers are misleading us about what the Bible says. It is our responsibility to know what the Bible teaches and to stand firm in our faith. The word firm makes me think about Jesus being our firm foundation and the rock that we can stand on no matter what circumstances we face. Siya po yung matibay na ating tuntungan. Our job is to stand firm in the faith. We are responsible. We will be challenged and we will be asked questions. So when this happens, we have to be brave enough to face the challenge head on. We can be ready with an answer and be willing to share our faith and with unbelievers because we know the truth of God's word. This means to be courageous and strong, not
but in a spiritually mature way. It is about having the courage to stand for what is right, even when it is difficult. Number 4, be strong. Our society tells us that we are supposed to be politically correct. We should not say anything that might offend someone else. If we do not agree, then we should just be polite and keep our mouths shut. But God has not called Christians to be silent. He has called us to be strong. Instead of silence, we should speak openly and plainly about our faith with those people who hold different beliefs and have questions about ours. And we should be mindful that our words are always grounded in the biblical truth. We should be strong enough to speak those truths with confidence, knowing that God's word never returns void. This implies receiving strength and empowerment from God, not just relying on one's own abilities. It is about relying on God's grace and strength to overcome challenges and remain steadfast in faith. Number 5, the last one, in love. Our calling, our purpose in this life, everything we do, all that we say should be done in love. Pointing others to Him, to the Lord Jesus, love God, love others. It is the very love of Christ that compels us to walk in a manner worthy of His calling. Our Christian love for other people is the most important part. Love is what binds us together, and our love for the unsaved should be what motivates us to share our faith. God wants us to know His love to unbelievers, so that when they look at us, they can see Him. Together, we can show the love of Christ to those who need Him the most. With our love, we can be the beacon of light that shines the way to Jesus. Fridays are a great day for us to get ignited up for Jesus and connect with other Christians. But our challenge is to live our life for Jesus every day of the week. The call to actions speak louder than words is very true. And our actions are important because the people around us are watching us. What they will see? Someone who loves them with the love of Christ? Someone who is standing firm in the faith every day? Or are we just casual Christians going to church on Friday and living our lives as we see fit in the rest of the week? This verse emphasizes that all actions and interactions should be guided by love. It is about allowing love to be the driving force behind everything we do, reflecting the love of Christ in all aspects of life. As a conclusion, in 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14, emphasizes spiritual awareness, steadfastness in faith, courage in facing challenges, and importance of love as the underlying motivation for all actions. My prayer is that we will be able to stand firm in our faith when we challenge, have love for those people God puts in our life, and share the truth of Jesus with them. When we experience the love, peace, and saving grace of Jesus, it is hard to keep it to ourselves. He is not just part of our life, He is our life. And when something changes you love deeply, you want others to know that kind of love too. Sharing Jesus does not mean having all the answers. It means telling your story and pointing to the one who saved you. Every conversation, every act of kindness, every post you make can be a chance to tell others about Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word and the reminder to me
watchful, stand firm in faith, be courageous, be strong, and do everything in love. Help us to be mindful of your guidance and to stand firm in our belief even when faced with challenges. Strengthen our faith and help us to love one another as you have loved us. May your grace be with us all, and may we always seek to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. Are we blessed po ba? Amen. Napaka-good ng Panginoon kasi nung Wednesday lang na sa akin nagiging verse na gusto niyang i-parating sa atin ngayong umaga. Kanina po sa Kotoboshi, binanggit na po nila love. Tapos po yung ating sermon ay about love pa rin po. Paki-flash na po yung Acts chapter 20 verse 35. Sabi ko kay Lord, I ask a prayer to Him na i-replay na sa akin kung ano po ba yung magandang verse for today. So ito po yung binigay niya sa akin. I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. How He Himself said, it is more blessed to give and than to receive. Amen po ba? Ito po yung pinapa-hatid sa atin ng Panginoon na mas maganda po yung magbigay po tayo kaysa po sa mag-receive. We think po na isipin po natin yung hindi lang po yung ating sarili, but si God po. Kaya po ba natin magbigay sa ating kapwa? Kaya po ba natin? So pag po kaya natin magbigay sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, po sabihin, kaya din po natin magbigay sa Panginoon. Pinapatid po dito ng Panginoon yung ating love sa ating kapatiran, sa ating kapwa, sa ating mga neighbors. Sabi nga po dito, ano nga po ba ang benefits ng tithing? Sino po ba nakakaalam? According to Scripture, there are 3 benefits of tithing. 1, tithing makes God open the windows of heaven unto you. Di po ba? So lahat po ng blessing, bibigay po sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Pangalawa po, tithing makes God rebuke our vows. Napansin po ba pagkakulit tayo nagbibigay sa Panginoon, kinakain po ng mga salary natin saan pupunta para lumipad lang sa wala? Di po ba? Pero pag inunap natin ang Panginoon, nasa first list po siya, smooth yung ating finances. Di po ba? So, lagi natin unahin ang Panginoon. At ang pangatlo po, all nations will call you blessed. Amen? So, nakikita po ng tao na, uy, she blessed in any aspect of her life. Career, family, health. Di po ba?
faith, and courage, be strong, do everything with love. So I encourage po everyone, if you love the Lord, let's give back to the Lord. Amen. Father God, thank you, Panginoon, sa biyaya ng Lord God na ibigay sa amin, Father God. Thank you for the love. Thank you for your Son, Jesus Christ, na kahit isang manok, Lord God, ibigay mo sa amin, Father God. Salamat po, Lord God, sa iyong faithfulness, Amen. sa iyong katapatan, Panginoon. Lord, narito po ang mga tayo sa offering, O Lord God, na pinatag sa iyo, Panginoon, na with cheerful heart, Panginoon. Panginoon, ingatan mo po ito at ikaw po, Panginoon, ang mag-guide po, Lord God, sa taong maghawak nito, Panginoon, pamagamit po, Lord God, sa iyong kingdom, Panginoon. Lord, I pray po, Panginoon, sa mga kapatiran po, Lord God, na hindi na kapibigay, Panginoon. Mabuti mo po sila, Panginoon. Mabuti mo ang mga pangailangan nila, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang isip nila, Panginoon, pagkat ikaw po lang ang aming good provider sa lahat po ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. We give back to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Isa po ng palakpak para sa akin. Ay tinatawag ko sa Hebrew. Ang salita po na love sa English, parang isa lang palagi. I love my parents, I love my wife, I love my husband, I love my friend. Sometimes I love to eat ice cream. Laging love lang. Pero sa Hebrew po, ang salita ng love, ito po ay nahahati ayon po doon sa karapat-dapat. Katulad po ng mahal mong magulang, ibang tawag nila naman. Mahal mong kaibigan, iba rin. At mahal niyo po yung kung ang Diyos, iba rin ang katawagan. Sa mga sa Diyos, ang tawag niyan ay agape. The unconditional love. Sa iyong tatay, iba rin. Eros or estorging, yung po yung mga pag-differentiate about love. Pero sa pagkakataon po nito, nandahan po sa pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanglibutan, tayo po inuman ng Panginoon upang ating ibahagi related po doon sa ating sermon today na we have to do it by love. Hindi yung napipilitan lamang. Ang pinatutukoy ang ating pong mga panahon ng bisita. Let me just ask you, Abigail, with love. Abigail, dito ba sa unang pagkakataon na lang ang ating kailangan itong gawain o ikay ang ating sa labaw, ang mga gawain sa labaw, tingnan mo rin involved na rin doon sa gawain. This is the first time? Okay. Ikaw naman, Jenny. Kevin. What's your name natin? Patay Kevin ako. Michael. Michael. This is the first time. Okay. So, kaya po tinatanong po sa inyo, ang pag-accept po natin sa Panginoon, kung talagang totoo ang pagtanggap mo, once lang naman yung binigay sa atin. Kasi ang kaligtasan mo binigay po sa atin, ang dahil po sa kanyang pag-ibig, ito po ay wala pa ng gagawin. Okay, request ko lang po na pag tayo po yung magsishare ng Word of God, I would like to say this kasi ang kanilang pong pupuntahan ay dalawa lamang. Hindi ko talaga mawala yan. So, ulitin po, pantay ito yung nagsishare ng pagkakot sa kaluluwa na ating po babahagi na ng kabutihan po ng Diyos. I would like to request the congregation to please intercede. Dahil maluwalhati po dito ang ating po Panginoon. Kaya inakas ko sa atin, yes, be with me for the second. So, ulitin ko kay Abigail, kay Janine, at saka kay Michael, na ang pagkakataon po ito, nais ko naman po kayo bibigay sa ito po tinatawag na invitation. Isa pong katotohanan, hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. That's for sure. Kung maalala po natin yung dalawang pinapulong sa cross, sa kaliwa si Estas, sa kanan ay si Dimas, si Estas sa kanan. Maalala po din yung nabigay na ito kung ilan ang nakasama kay Lord. Isa lang, di ba? Si Estas yung nasa kanan. Kasi siya yung nag-response at nanampalataya sa ating Panginoon. Kung sa totoo lang, wala nang pag-asa yung dalawa na maligtas kayo. Dahil sa kasalanan ng kanilang ginawa. Kasi sila po yung mga babies. Mother, at the same time, mga pinakawa. Marami silang pinapahirapan. Kaya sila yung nakasama, ipinahos sa Diyos. Kaya yung pangalawa, hindi nila kaya iligtas ng kanilang sarili. At pangalawa, hindi nila kaya. Ang pangalawa, sila po ay mga makasalanan. Tulad din natin mga makasalanan. Pero ang provision ng ating Panginoon ay napakaganda. Dahil ang ating po kasalanan, kabuhian, ang tayo dapat ibago, ay ginawa ng Panginoon doon po sa krus para po sa atin. Ngayon, isa lang ang nais ng Panginoon na malaman po. Next ko lang po yung class natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Then dito po natin tayo mag-decide dahil ang nais na ng Panginoon yung po pananampalataya na ibigay na sa inyo dahil yun po ang magdadala sa inyo sa kalangitan and even today. Numbers 23 verse 19 na pag tatanggapin ninyo sa Lord, your names will be written in the book of life in heaven. Hindi ko yung katulad sa sinabi ko kanina na yung names will be blotted away. That is not time, that is here on earth.
Sabi ko dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Pasahin ko na pagiging kasi ito mag-arap kayo ng discussion today. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself. So ang biyaya po na ito na binigay ng Diyos sa atin kapag nag-response ka sa pamamagitan ng pananampalataya, ang biyaya at ang pananampalataya ito para ka maligtas ay hindi maaaring paghiwalayin. Tanggapin mo na ito'y kaloob ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat, at ang iyo lang ang gagawin ay mananampalataya. Yun na. This is the only way na tayo po ay maligtas. Ang sabi ko sa next verse 9, ang sabi ko dito, it is, verse 9, of the ways you have been saved, it is the gift of God. Ito yung kanyang regalo sa atin. Ang sabi ko dito, not by works, so that no one can boast. Yung dalawa doon sa cross, wala na silang magawa eh. That's the end of their channel of life. Wala na silang, end na talaga yun. Wala na silang magawa pang kabutihan. Kaya itong si Dimas, yun lang ang lumingkod kay Lord. Lord, alalahanin mo ako, balik ka nga na sa kaharian. Ang sagot kay Lord, di ba? Right then, ayun din, sasama kita. Yun yung faith na nais ni Lord. Wala na tayong iba pang gagawin. Dahil ang inyong magawa, ang aking mga gawa, ito yung part lamang kung ikaw ay naging born again na para wala kang may pagmalaki, so that, sabi niya, not by word, so that no one will boast. So it is very clear na faith ang ating kailangan para ang ating mga pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Kaalinsabi dito, kayo'y may ligtas at the same time, magkaroon ng eternal life. So ito yung tatlong napakahalaga. Una, ang kaligtasan ay hindi galing sa iyo, manampalataya ka ikaw ay maliligtas. Pangalawa, patawarin ng Panginoon na lahat na iyong nagkakasala. At ang pangatlo, bigyan ka niya ng eternal life if you believe in Jesus as your Lord and personal Savior. At ang pang-apat, bigyan ka niya. Bigyan yung John chapter 1 verse 12 kasi ito yung final. Ibigay sa iyong Panginoon para ka magiging kabahagi sa universal family of God. Kahit saan ka magpunta, pasala sa tamang church. In church, I'm talking about the congregation, not the building. Sa amang church, ikaw ay maliligtas. Ito yung sabi ko dito, but as many as, mayroon ka ba tatanggapin? Mayroon. Ito yung tatanggapin mo yan, yun ang prayer. Then pagkatapos mo dito, to him that he get the right to become a children of God. Kaya natabi mo mamaya, matatawag mo na Jesus, brother, Jesus, sister. Kasi nireceive mo siya as your Lord. Ang sabi ko dito, those who believe in His name. The name na tinutukoy na, that is the authority, that is Jesus Christ. By His authority. So ngayon, talagang kailangan ito, talagang ito sa ito. Ikaw ay bigay. Wala sa pagsahan, Diyos, o musiko, hindi ka. Tatanggapin mo ba sa Lord na iyong Panginoon, iyong tagapagligtas, at ang kaligtasan ito ay buhat sa Diyos, mananampalataya ka lang nabigay. This means, may din. Kaya tayo po ka, may din muna. Kasi ang kaligtasan kasi, this is your decision para ang iyong pangalan ay may sulat. Huwag mong sigurin mo na kasi Michael, tatanggapin mo ba ang ating Panginoon Jesus na namatay dito sa krus para sa iyo na po lahat ng iyong mga kasalanan? Isa lang ang kahilingan ng Lord para ikay ay mabigyan ng karapatan ng kanyang mga anak. Alalahanin mo na ang biyaya ay galing ng Diyos at ang iyo lang ang gagawin sa pamamagitan ng pag-response sa pananampalataya mo sa Kanya na ito ibibigay niya sa iyo. Buhay mo lang yan. Lord, ito sa buhay mo, Michael, may para ito isang pagpapatunay. Patay mo, hindi ka maliligtas. Pero yung confession na sinabi mo, tanggapin mo siya, yun po ang katapatan natin. Dini, ikaw ba ay handang tanggapin ang ating Panginoon bilang iyong Panginoon na kaligtasan ito binigay niya sa kanyang biyaya? Ang iyo lang kung gagawin is manampalataya ka na siya ang pinako sa krus para ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, dito po kayo tayo kayo tayo, dito kayo manalangin. Dito, may
pananampalataya ko na. Kaya ang pinamatay ni Dimas ay kinain na buwak na alam mo. Ang mga mata ni Dimas sa buong kinain na buwak. So kaya umaki yung buwak. Ang buto na lang yan na yun yung pinamatay ni Dimas. Kinain sila sa matay. Okay? So ganito gagawin mo natin. Abigail, ano bang middle name mo? D? Yes po. Ano yung D? De La Serna. De La Serna. De La Serna. So ganito, pag sabi kong sabihin yung pangalan mo, Abigail De La Serna Torba. May karoon Janine, I see Janine, and ano yung N? Labaho. Okay. Labaho. Singer ka ba? Oh, yes, I am. Nakatangayin sa congregation ni Lord. Dabaho, Janine Dabaho. Nabaho Jimenez. Yun yung complete name mo. Kasi yun kasi yung nakasulat doon sa listahan. Naging mo rin gusto ng iyong ina at yung nanay at tatay before the foundation of God. Ito yung nakasulat. Okay? At ikaw naman, Michael Kevin Gasson. Kevin is Kevin. You know what is your middle name? Morales. So Kevin, Michael Kevin Morales, that's one. So ngayon, sa prayer ko natin, tumingin ko tayo sa Panginoon. Okay? Sila, karanihan nila, nakikisaya niya sila sa inyong mga institusyon. So tayo po yung manalangin na ngayon. Kung ano na unang manalangin, then pagsabi ko sumunod kayo, para maging personal po rin ang prayer. Let us focus this moment or give this moment to the Lord. Church, dahil ito po ay kanilang desisyon na tanggapin na natin Panginoon Jesus. Ako po na manalangin na bigil, Mike. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami that you made this possible today. Indeed, Lord, dahil kayo patuloy kumikilos sa aming kalagitnaan. Hindi ko salamat po ninyo ang puso niya bigil ni Michael na handa na tatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon na nagpapagligtas sa kanilang buhay. Salamat din po Panginoon that you made this month sa May 23 dahil hindi po Panginoon sinaset sa kanila. This is the divine appointment. Alam po ninyo Panginoon maging kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga situations at this time, hindi ginawa po ito sa puso Panginoon dahil mahal mo ang bawat isang amin. Sige po, Janine, Abigail, at Michael, sumunod po kayo pag sinabi ko sa iyong pangalan. Sabihin mo niyo po pangalan kasama yung mga middle name. Sige, please follow me. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, sa pagkakataon po ito, sa pagkakataon po ito, ako'y nagpapakumbaba ako ay nagpapakubaba na lumalapit sa iyo. na malapit sa iyo. Say your name. Ako po, lumalapit sa iyo, Panginoon, at aking pong kahilingan ang kapatawaran ng aking mga kasalanan simula sa pagkabata hanggang sa oras ko. At ako'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil may tapat at banal na nagpapatawad sa lahat ng nag-aas sa iyo. Panginoon, binubuksan ko ang aking spiritual heart at inanyayahan ko kita na maghari at maguna at ginawa kita, gagawin kita, Panginoon, na aking Panginoon at nagpapagligtas ng aking buhay. Ako'y nagpapasalamat sa oras ko ito. Inyo pong ibigay ang karapatan at ibigay niyo anak. Sa isang katunayan, sa pananampalataya ko, sa iyong anak si Jesus, hindi na ako makahamak. At ako ay meron ng buhay na walang hanggan. Galing sa akin dito, Panginoon, ang pagkasulat ng aking pangalan yan sa buhay ng aklat ng buhay sa kalangitan ay naitala na ngayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ako po yung
upang ikaw, Panginoon, mabigyan ng kapurihan. Nagpapasalamat tayo po ako, Panginoon, sa oras na ito, dahil ang magkatawag na sa iyo, ng aking Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. God bless you in Jesus' name. Glory to God. Thank you, Jesus. Sige po, welcome natin. Tayo po tayo po natin. Dito. Sige, tayo po natin. Lima ba? Sa laway. Pati po natin sa mga how good angels and response for the joy sa isang kaluluwa na nagpanumbalik sa Panginoon Jesus. We should have the joyous heart in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Welcome po. Emmanuel, welcome. Welcome po. Samantalahin na natin yung oras kung wala pa si Pastor Ate. Okay, nag-issue po sa ating Friday School. Siguro may sila tayo ngayon kasi introduction lang po yun natin na. Sa larangan po ng pag-aaral po sa theology, nais lamang po natin dagdagan ng kunti ang ating understanding. Sa larangan po ng Judaism at sa Hebrew, meron po silang pinatawag na calendars. Ito po ay additional information kaysa mananatiling na naman sa computer. Ang Judaism at saka Hebrews ay meron po silang tinatawag na dalawang kalendaryo. At ang kalendaryo po ito ay tinatawag nila na Syrian calendar. At ang isa po ng kalendaryo ay religious calendar. Lagi po nila itong ginagamit. Kaya makikita mo na mayroon po mga pangyayari na sineselebrate nila yung Passover. Makikita mo natin iba yung buwan na kanilang ginagamit. Pero sa pagkakataon po ito, nais po natin tunghayan po yung 5 na event na napakahalaga sa atin bilang isang Kristyano at nawa ito ay papasok sa ating puso. Una, na calendar na ating tutunghayan ay yung pong calendar na tinatawag na civil calendar at saka yung religious calendar. Mas na po ang pagka-diferensya nito. Yan, tingnan po natin yung mga events. Noong pong April 17th of April, we should say, ito po yung araw na ang ark po ni Noah na kanila pong sinasakyan after for how many days na nagpalit ang lutak nito, ito po ay tumigil doon po sa Mount Ararat. Meron kayo ba? Nabasa na po siguro ito. Lalo nyo sa list picture. Sa Mount Ararat, tumigil po ang ark ni Noah noong April 17. Ang month po na April sa Hebrew, sa Judaism, tinatawag po ito na Nisan. Nisan. Okay? Ang isang pangalawa pong event na napakahalaga rin na dapat po natin tandaan ay yung pong pangyayari sa nagkaroon po ng napakatinding gutom. Naalala mo yung mga prayer ni Habakkuk na maging kanilang mga ubas, kanilang mga kulungan na tupa, wala na naman, kakaya na. At that time, ang Israel o Canaan or the Promised Land was really in the highest form of famine. Namatay na. Kaya ginawa ni Jacob, yung kanya pong labing isang anak, talapak na iwas si Benjamin. Pinapunta po niya sa Egypt para bumili ng trigo dahil doon na naman natira may trigo. And that's also happened on month of Nisan, verse 17. Pag-iba po niyo sa April, sa English, at Nisan sa Hebrew o sa Judaism, yung tawag nila. Ang pangatlo pong pangyayari, yung pong umalis ang mga Ehipto, ang mga
chosen people from Egypt. Umalis po sila papunta doon sa Red Sea, sa dulo. Naalala natin yung pinuntahan ni Moses, maglalakad na silang matapalitan doon. And that's also nangyayari ay April 17. So ito yung April 17 ay napakahalaga. Very significant. Nung nagkaroon po ng Passover, anong understanding ko natin sa Passover? Ano yung Passover? Yung kumain na walang tinapay na ibadura. Diba? Tapos, anong nangyari doon? Naglagay sila ng mga dugo ng tupad sa kanilang doorstep o sa kamba. Dadaan yung angels of death. Nilalagpasan, di ba? That was on 14. Pero umalis sila sa Egypt again April 17. So very significant. Santo na yun. Ang pang-apat, ito pong si Queen Esther, na naging asawa ni Mordecai. Kalaban yung dalawa. Si Mordecai yung pwede ni Esther. Hindi naman papaleta. Okay? Lumapit ko si Mordecai. Sinabi kay Queen Esther na kausapin mo ang hari na at least bigyan ng pagkakataon ng mga Jewish. Walang kalaban-laban sila. Talaga para silang papatayin para manulang. Ang kalalaban, guilty ng kumplito sa data ang mga kuhan, mga sundalo ni Athens. And that is again April 17. That's pang-apat. At pang-lima, I hope na talagang ito'y tatanin po sa atin, sa ating pagsita. It's about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kailan yun? April 17. Ha? Ha? Okay, Sunday. Anong minsan? Anong pangyari niyo? April 17. Huwag na matakot talaga. Ito yung significant. Kaya itong mga 5 events na ito, nangyari kasi kung si Jesus Christ that Thursday night, that was April 14. Nababasa namin tayo siya, nilibig siya. It's Friday, Saturday, and the third day, Sunday, 17th the month of Nisan, He rose from the dead. Palakpakan po natin si Lord. God doing many great events in the Bible na dapat iyan natin. Iyan natin kasi pagdating pag yung mga anak natin, mga anak natin, mayroong mga katanong, kung mayroong magtuturo na hanggang sa ngayon hindi mo paliwanag kung kailan po yung mga dates na pangyari sa the resurrection of Jesus Christ, sabi niya, parang meron ako ang narinig na gano'n. Okay? Ang lahat ng ito may mga supporting verses. Okay? Glory be to God. 28 minutes. Okay, thank you. Sa ating pong pag-aaral, sa pagkakataon po ito, sa ating Friday school, sa ating pong mga bagong kapatiran, may silang po itong additional na ating pong pag-aaral. Talks pa rin about love. Kasi doon po sa ating pong napag-aaralan about sa Exodus chapter 32, verse 32, ito po kasi ang mga ginagamit na yung pong maging ibang sabihin na po natin mga churches na kanila pong ginagamit na hindi nga po lubos pang naunawaan yung katuruan about sa Exodus ay inipukol na po sa atin na mayroon talaga nawawala ng kaligtasan. So dito po tayo mag-start sa ating pag-aaral. Kasi in the first place, this is what we call, at our Daryl Pastor Anderson mentioned, this is a false teaching. Okay? False teaching. Kaya po, padapat naman dito natin false teaching. This is the confirmation of the Holy Spirit. Then, ngayon lang tayo ng lumakas, mga topic. Pero ang piniprepare ko ng Panginoon Jesus sa atin para po tayo ma-enlighten sa katotohanan. Dahil ang ating po dito, ang church na ito, hindi ito foundation ni man, but this is the foundation. No one else is the head of this church but our Lord Jesus Christ. Okay? So ano po yung mention natin kanina? Ano yung infallible word? O kanina tinutukoy yung infallible word? From cover to cover sa Bible, pag binasa po natin ito, yan po ay isang
nagpapatunay na wala pong pagkakamali ang Biblia. Wala nga sa mga nag-interpret, doon talagang nagkakagulo ang tao. So yung pong mga sitas natin nabasa sa loob ng Bible, ang tawag ko natin ay inerrant. Ibig sabihin, from verse for John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ano yung perish? Ha? Ano David? Maraming interpretation, maglaho, mga pahama, laho. Baka meron kang iba, magbigay ng paliwanag. Ano yung perish? Ha? Pakialam si Rory? Ay, lang po yan. Sa malalim pong pag-aaral, ang kapahamakan na tinutukoy po dito is the separation between human being and the God who created you. Yun po yung pagtapon sa iyo doon sa lake of fire. Yan po yung perish. Ang malalim. Sabihin lang natin ang nabahaan mo. There is more deeper than that. Kaya yung binasa natin kanina doon sa Exodus 32:32, na kaagad susugat that your name will be blotted away and erased. Sa ibang version, erased pa. Erased in the book of life, lalo na sa Amplified verse, NLT version. Dito po pumapasok po yung tinatawag na mayroon pong mga translation. Hindi po tayo nag-judge. Mayroon mga translation na lumihis. Mayroong translation na hindi emphasize. Tulad nung pag-aralan natin last Friday, yung kung Genesis 4:4, na sabi ko dito, the sin, crouching, kasi ako talaga ko rin dala-dala yung paturuan na yun. Na yung palang kasalanan yun, akala mo yun ang kumakato, kung kay Cain. Dahil sa kanyang ginawa, na pagkagaling sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kung tama ang ginawa mo, kagaling. Wala naman, di mo pinaburan sa Cain, kasi Abel, pero yung sakit na yun ang kanyang natibag na hindi in-appreciate o hindi na-accept na Panginoon yung kanyang offering, yan yung nag-lead sa kanya to become the first martyr na nangyari ko sa entire humanity. Si Cain po pumatay sa kanyang surong kapatid. Dahil lang doon sa hindi pag-appreciate ng dakilang ko sa kanyang ginawa. Tapos napunta po tayo doon sa ginawa ko ng Lucifer. Si Lucifer pala, nung nasa langit siya, anong kanyang pangalan? Anong kanyang title? Archangel. Ang ibig sabihin, siya po ay meron pong hinawakan na napakaraming anghel. Kaya siya nagiging Archangel or Archangel Lucifer. Pero nung naghari po yung pride sa kanyang puso, tinatong siya and he became the old lion, just as Satan. Kaya ina-advise ko tayo na magiging watchful po sa puso po natin, lalo na when it comes to pride. Kasi always pride goes to destruction. Mapapahama ka talaga. Kasi pag dala-dala mo yung pride wherever you go, yan ang lagi magbubuso sa iyo sa pangalan. Sinabi po natin na si Eva at si Adan bumagsak pag-disobey, but in their heart is filled full with pride. Ano ba? Kaya let us move on sa ating pong pag-aaral dahil ating pong patuloy na i-declare sa ating pong kalagitnaan na talagang ang salita ng Diyos, which is the Bible, dito lamang po yun at tuhanan. Okay? Do you believe in that? Palapakapan mo natin si Lord. Kasi alam ko, hindi mo kasi mag-inso po tayo ng apat ng basic information. Wala nang nadadala po ng notebooks, pero ganoon pa man sa next week, ilalagay God's grace, or especially sa ating pong revival seminar, ilalagay ko na kasi sa PowerPoint presentations para hindi ko natin malimutan. Meron po dito apat na sabihin na po natin basic principles. Paano po tayo nampalataya kung nag-accept na ang Bible to. Number one, ng Bible po is the Word of God. That's for sure. Yan po yung number one. Number two, the Word of God
is Spirit. Yan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, the Word of God is all about Christ and His finished work on the cross. At ang number 4 ay the Word of God is yung Revelations. Dito po ngayon tayo papasok sa hermeneutics. Ang hermeneutics po, pag mag-aaral din, makapagtapos sa pastoral course. Pero ang hermeneutics, kung papasok po tayo sa mga seminaryo, pinag-aaralan po nila ito ng napakahabang panahon. Sa basic, kung magtatanong kayo sa mga basic, sabihin natin pastoral course, yung 4 years na pastoral course, bago pabigyan ng license pero pastor, isang taon po nilang inugugol kanilang pag-aaral patungkol lang sa hermeneutics. Marami ba sa inyo magtanong ba, mayroon bang word na hermeneutics sa Bible? Mayroon bang word na Trinity sa Bible? Mayroon bang word na Bible sa loob ng Bible? Ito yung mga tanong na sa biyaya po ng Panginoon ay dapat po masagot as per the Holy Scripture. Kaya patuloy lamang po tayo, pag-pray natin na lalo mong lumago po tayo dahil ito pong word na ito na binigay ko sa heaven and earth will vanish. Ang langit at kalangitan, ang langit at ang lupa ay maglalaho. But the Word of God remains forever. Okay? So, start po tayo sa word na exegesis. Ang word po ng exegesis at saka eisegesis ay napakahalaga po pag tayo po'y nag-process ng Bible. Makikita po natin, doon na lang sa Exodus chapter 32, verse 32. Pwede natin i-plus sa Amplified Bible, Amplified, NLT na lang yun. Wala doon yung hinahanap natin. NLT, New Living Translation. Tandaan po natin yung word na eisegesis kasi ito po yung napakagandang pagpasok natin sa hermeneutics at saka yung eisegesis. Ang sabi ko dito, yet now, if thou will forgive, ano ba ito sa'yo? Hindi, hindi. O yan, ito yung sa'yo ha. Dyan na yan, para makikita ko yung dito sa ano. NLT wala ko. Sa YouTube natin, pwede natin kunin sa Google. Kasi meron tayong pinong-comparison dito eh. Sige, dyan lang yan ha. Dyan sa'yo mga Matagal po, Pastor. O? Matagal po ang mga Matagal. Okay na. Thank you, Brother Edwin. So, kung mayroon po kayo sa inyong hands today, makikita po nyo doon sa New Living Translation na ang ginamit po doon ay Book of Life. Katulad ng last week, nag-aaral tayo sa Genesis chapter 4, verse 4, hanggang napunta tayo doon sa Young Literal Translation or Youth Literal Translation. Doon lamang natin nakita na yung parang kasalanan na pumatok sa puso ni Cain ay ano? Ano kasalanan yun? Sin offering. Pero pag basahin mo sa NIV, New King James Version, Amplified Version, wala kang makikita na sin offering sa kadahilanan na yung kanilang pagtasdik. Again, baka sabihin nyo, disclaimer po muna bago magpatuloy. Ako rin may nag-aaral. Hindi ko rin masasagot lahat ng katanungan ko. So, ang ating naman po dito pasihan, yung po ating pag-aaral, doon po sa ibang focus. Hindi ko dapat mas, hindi ko dapat mas lahat ng katanungan. Parehas naman tayo, estudyante rin. Invest na tayo para mag-aaral. So, doon po sa Young Literal Translation, nakikita po natin na yun ay, ano ba rin? Nung wala na kasi nakikita naman tayo. Diba? Pero yung lahat sa understanding po natin na yung sin crouching is art, akala natin yun yung kasalanan nung pag-act niya sa pagpatay niya kay Abel. Yun pala yung binigay ng Panginoon ang binigay ng Panginoon para siya ma-restore ulit yung kanyang relationship before that. Kaya ang Panginoon mismo ang nagbigay
Yet now, if you will forgive their sins, sabi mo ni Moses sa Diyos, kung patawarin niyo itong mga taong kasalanan nila, at but if not, kung ayaw mo, I pray, blot me out in your book, which you have written. Sabi ko sa King James. Pero kung pupunta po tayo sa NLT, ang nakalagay po ron, erase my name in the book of life in heaven. Sabi yung kalayo ng diferensya. Ngayon, hindi naman natin pwedeng sabihin na mali yung NLT. As we go on, makikita po natin, as we go on, makikita po natin doon kung ano ang ibig sabihin ni Moses doon po sa blot me out in your book of life. Ibig sabihin, patayin mo na ako. Yan yung nalalig sabi niya. Tanggalin mo na ako, patayin mo na ako sa nalalig sabi. Ngayon, titignan po natin kung paano po natin itong pag-aralan para po lalong mapaiyaman po natin yung tinatawag na hermeneutics. Ang exegesis, E-X-A-G-E-I-S-S, ito po yung sa hermeneutics na tinatawag na yung verse na ito, na unawaan mo. Are you there? Meron bang tingin pati dito? Ang words po na exegesis, ito po yung basahin mo ang scripture, okay? At ang kahulugan, base sa salita po ng Diyos, ang siya pong iyong maunawaan. Paano ka magiging anak ng Diyos? Base doon sa John chapter 1 verse 12 kanina, abigin. If you receive Him, okay, pagtanggapin mo siya, ganyan kanya na karapatan na maging anak. Yun po yung pagkuha natin using the word exegesis. So, kinukuha po natin yung understanding kasi ang Bible itself will interpret for you. Hindi ikaw ang magbibigay ng interpretation sa Bible. That is the very big mistake kung hindi po tayo magbigay ng time sa pag-aaral sa Bible. At yan po yung tinatawag na eisegesis. Ang eisegesis, dinasa mo, those who receive will give the right to become the child of the living God. Ikaw, ganun ka na. Bibigyan mo ngayon ng meaning yung binigay niya. Paano yung mga nasa Old Testament? Hindi na sila anak ng Diyos. Ikaw ngayon ang nagbibigay kasi ang pagbabasa mo, ikaw, karunungan mo, ang siyang ibibigay noon sa nabasa mo, hindi mo in-apply yung exegesis na pagkabasa mo, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng pag-unawa dahil ang Word of God is four principles. Pagkabasa lang, last meeting. The Word of God is the Holy Spirit. So, yan po yung mga kadahilanan kung kaya bakit tayo napapauo na bagamat hindi naman yung tama. Okay? Jim, wala na palang power. Pakatabi mo na lang. So, natapos na tayo dahil wala na akong mabasa rin sa aking box. Okay, so at least nakuha po ninyo yung exegesis at saka eisegesis na napakahalaga. Exegesis means binasa mo, naunawaan mo because the Holy Scripture itself will interpret itself. You will be guided by the Holy Spirit. Then, maunawaan mo pinishare sa kanila sa bawat isa sa atin. Ang eisegesis, nabasa mo, pero ikaw mismo dahil matalino ka, meron kang pangunawa, you know the full grammar about this understanding, lalagyan mo ngayon yun sa inyong sarili pang-unawa at karunungan kalaman dahil sa napakataas ng inyong IQ at napakataas na pinag-aralan. That's really where the false, sa our beloved pastor mentioned, the false teaching arise. Dahil wala na ano tayo, tama naman talaga dahil tara pa kaya natin sila na every day. Hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa sinabi ni Moses yung sinabi niya patay mo na ako kung yan rin naman yung pera natin. Always remember na ang Old Testament, ang sabi ni Paul ay ano na yung Old Testament? Ang mga Old Testament, kung basahin natin, kung kaya natin sa New Testament, ano yung Old Testament na mga kasaan doon ay
Shadow. And naman yung kalimutan yun. Kasi ang Old Testament is a shadow. So, dito ngayon sa New Testament, ito na yung front line. Bibigay ng liwanag. Yun yung truth at katotohanan. Kaya hindi ka lalabo pag sinabi ng Pentateuch. The first 5 book in the Old Testament, ano yan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sino ang main subject sa pinag-usapan? Si Jesus Christ. Pagdating po natin sa New Testament, makikita po natin, kaya pala, siya pala yung evangel na sinasabi. Papasok tayo ngayon sa word na I am, though I'm really the evangelical followers of God. Part po yan sa atin po pagkakas. Kaya rin pala sa atin po. Kaya rin muli po kami ang papasalamat sa oras na ito sa iyong katapatan. Salamat po Lord sa iyong pagmamahal sa amin. And that's really Lord God ay binigay niyo Panginoon because you love us so much. And I thank you Lord for the great reminder for today at sa aming patuloy na dalangin at sa susunod po Panginoon na Friday, special Lord sa revival Panginoon o revival seminar. We just need Lord to pray na wala po Panginoon ng mga pangyayari Lord God na makulangan kami ng mga resources, knowing Lord na ikaw po ang aming kalatahatan. Ngayon pa lamang Lord, we speak Panginoon blessings on that day, even sa Friday. At the same time, Panginoon, we declare Panginoon victory, knowing, Lord, that you are our victorious God. So, peace and help, and each and every use each one of us, Lord, to live in glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Kalamakan po natin sa Lord. Napakalaman po tayong part na napag-din ko sa leadership na meron po isang church na kailangan po ng support, financially, not because nakikita po tayo sa pagbigay ng decision sa request na ito. Gawin natin sa katapusan para at least lahat makapag-contribute dahil meron po naroon sa puso natin magbigay, atin po magbigay from the heart. Always remember the principle ng Panginoon. Pag kayo po yung nagbigay, sabi nga ni Lord, may palaw sa kanan na Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, do it with your love to the maximum. Lagay nyo sa sukli, lagay nyo na nakalagay or para po sa church sa Philippines. Kasi gagawin naman po natin yung hindi naman every Friday. Ito lang sila humingi. Kaya tayo po ay bibigay po sa kanila. So sa katapusan, gawin po natin, meron po tayo dalawang offering, especially yung first week na month of June. Okay po, God bless you. Hello, magandang tanghali po ulit sa ating lahat. So, i-announce ko lang po na ang singles night po ay gaganapin po natin next Friday, May 30. Yes, ito po ay from 6 to 9 p.m. So, dito po ang ating fellowship. Meron po tayong mga invited na singles from other churches. So, taas niyo kamay yung ating mga single! Okay po? Okay po. Okay po. Ano po natin? Ito. Lilinawin lang po natin. Meron po tayong mga gawain para po sa ating mga married individuals. Meron po tayong separate na gawain para sa mga married individuals. Ayan. Ito pong singles fellowship
first ever fellowship na sana ay masundan pa ng mga susunod pa yung mga fellowship kasama yung ibang mga singles din from other churches. That will be po on May 13, 6 p.m. to 9 p.m. Okay po? Ang color code po natin ay sabi last time ay magenta, black, and Pink. pink, purple. Opo, black and purple. Parang magenta. Okay? So, ito po ay wala po kayong aalalahanin. Presence nyo lang po ang required para sa araw po na yun. And we will still have our morning worship service sa Friday morning. Then, pagkatapos po nito, on June, second day po ng ating Eid, magkakaroon po tayo ng CGCF Barrel Tour. Okay po. So, lahat po ng mga available on the second day of Eid, pwede po tayo mag-approach sa ating mga kapatid na maaari po natin makasama sa transport. Approach lang po kayo kaagad para po mas-schedule po natin yung mga masasakyan po natin. Ito po ay yung day activity. Meron po tayo mga ay excited. Excited ka tayo. Mamaya na po sino yung sasabay sa atin. So, okay po, ito po. Either day po na kung ano man pong araw ang papatak yung second day of Eid, lahat po ay invited para po sa ating Barrel Tour. So, ang assembly time po natin na napag-usapan last time ay 6 o'clock. So, 6 o'clock po, nandun na po tayo sa ating assembly point, which is dito po sa Avenues. Sa The Avenues po ang ating assembly point bago po tayo pupunta sa ating mga destination. Meron po tayong 7 destinations. Gusto niyo po ba banggitin ko lang kung saan tayo? Okay po. So, meron po tayong Olivia. Okay, ito po. Ano po na ang sabi muna natin yung destination. Ang assembly po natin ay sa Avenues, 6 o'clock. Sunod po natin ay yung Berlin Train. Tapos po susunod po ay yung Michael Jackson's house. Baka po hindi nyo alam, meron po pala siyang bahay dito. Yes! Then malalaman na natin kung nasan yun. Okay po, next po ay sa Sheikh Isa's house. Tapos number 4 ay Fatimos. Then po sa Kat Al-Bahrain. And next po ay Karzakan Forest. And next po is Zalak Camel Farm. Yung po sa Aquaslian, ano tawag doon? Mga yung Camel Farm na po na yun? Hindi, basta yun. Endurance. Opo. Endurance. Yes, doon po yung ating. Pero kung meron pa po kayong lakas, meron pa po mga additional places na pwede pa po natin puntahan. So, yun po ang ating Barrel Tour. Doon po sa isang pupunta natin, meron po siyang entrance fee na 1 PD. So, kung ano po, dalilan po tayo ng dalilan po kayo ng valid CPR. Hindi na po kailangan ng passport. Yun lang po. And then po ang ating pong food sponsor for that day po. Ang snacks and breakfast po will be group 4 and group 1. And then po ang ating lunch. And ang lunch po natin ay group 2 and group 3. Request lang po natin na at least po bawat sasakyan, meron po sana tayong mga water bottles sa ating likuran. Para po kasi iba-iba po tayong sasakyan, meron po tayong 11 or 10 na sasakyan. So if ever po, pwede na po tayong mamili ng mga driver, bawat po mamili ng sakay.
umaga at snack sa hapon. Di naman na po natin kailangan ng mga pagkain madaling mapanis. Tandaan po natin, mainit po sa daan. Kaya po yung mga anak natin, lalaki hanggang hapon. Okay pa, malinaw po ba yan? Tapos po, kung meron po tayong, nandun yung segment ko, sa messenger ko yan. Tapos kung meron po tayong gustong i-invite, na gusto po natin makasama dito for this bike tour, open po tayo mag-invite. Basta po magdala po tayo ng ating mga protective gears. Sombrero, pang-alampay, ano tawag dito? Sunscreen para sa ating mga skin. Saka po ating mga pangtakip sa mata, baka po tayo ay masyadong mainitan. Okay po? Huwag po natin kalimutan yung ating mga tubig. Magdala po tayo kahit sarili po natin water bottle para po pwede na lang po natin siyang i-refill anytime. Meron po tayo mga dala-dalang mga tubig at saka po inumin. Okay po? Meron pa po mga katanungan para po sa... Opo, pwede po. Sabi po, legally single, yung pong mga widow, mga po, paano po sa Katagalugan po yun? Yuda. Byuda. Byuda, pwede po silang namaten. At saka po, yung pong legally separated. Sabi po natin, legally single, basta po ito ay legally done. Okay po? Wala po tayong wala po tayong question po doon. Iayos na po natin ang declaration natin is if ever we consider ourselves single. Okay po? Meron pa pong mga katanungan para po sa ating mga susunod pa pong mga gawain. Sino po ang excited para si Singles Night? Taas ang paa! Okay po? So, ayan. So, ayan po, I welcome po ang lahat para po dyan. And then po sa ating bahay tour, ulitin po natin, basta approach na po tayo sa ating mga kapatiran po na pwede po natin sabayan ang sasakyan. At i-arrange po natin yung ating pag-pick up and yung ating ruta ng ating bahay tour. Okay po? So, wala na pong ibang mga announcement. Para lang po sa Singles Night, request lang po natin yung ating mga women's and men para po maging available po tayo after the worship service. This is our time po to support the activity of the singles. We'll be the one to prepare for this activity. Yun lang po. Maraming salamat at nagsasayon po po. Tayo po natin ngayon as we're going to prepare the victory songs na biyaya po ng Panginoon Jesus. At alam po ng yaman. Alam pong iba na nakakaisahan. Hindi yung kanyang katapatan sa ating kabuhay. We know that we have done so many mistakes and failures in life. But the grace of the Lord is sufficient enough. His grace and mercy is more than enough that we can continue to move on our life. Still the same message, so
bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At maraming salamat naman na sa araw mo ito, ikaw at ikaw lamang ang aming tinataas sa aming kalagitnaan, knowing, Lord God, that you are our everything. Lord, maraming salamat sa mga salita mo na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng enlightenment, so Lord God, at kahit sa amin dito, upang patuloy namin, Panginoon, na i-enjoy ang iyong mga pangako sa amin. At ito po isang paalala sa amin, Panginoon Jesus, na maging mapanuri at mapag-ingat din po, Panginoon, o ang iyong mga anak upang sa gayon ay hindi po kami mapabilang po ang Diyos sa tinatawag ng false followers, sa mga false teachers. Nalagay po namin, Panginoon, na wala po kami kakayanan, Lord God, na sa linggo po na ito kung sa ayaw lamang sa aming kalakasan. Pagkos ang inaangkin, Panginoon, na ikaw ay aming mananagupay, kaya kami maging matagumpay po sa aming mga plano at buhay, Lord, dahil ikaw ang Diyos na maglilig sa amin ito victory always. Salamat din po sa mga kalusugan namin na lagi niyong pinamalas po sa amin mga kalusugan ito, maging sa aming buong katauhan, internal and external organs po, Panginoon Jesus, ay dalangin namin na patuloy po ito, Panginoon, na mag-function normally in Jesus' name. At dahil rin po pinasasalamatan, alam namin, Diyos, na ikaw ang nangako sa amin that you're gonna supply all our needs according to your riches. Ang iba sa amin may mga kinakaharap ng mga naghahanap ng trabaho at patuloy nilalapit po sa inyo, Panginoon, na yung pong opening doors, Panginoon, ay mabuksan na, Panginoon Jesus, because if you're gonna open, no one will be able to close it. And we thank you dahil sa pagkakataon ito sa lahat po ng iyong mga anak na naghahanap po, Panginoon, ng better opportunities. Mayroon na po kayong katutunan. Dahil sabi nga po niyo, Panginoon, na bago pa man namin sabihin ang aming mga panalangin, ito'y alam niyo na. Dahil nagpapasalamat po kami sa inyong assurance po sa amin na today, Lord God, tubig na ito, Panginoon, mga kailanman ang iyong kalooban, mangyari po na mga aming kalustuhan. Maraming salamat sa mga kapatid namin din po, Lord God, sa mga trabaho na kung saan po po niyo inassign ang bawat isa sa amin. Namin namin pong pinasasalamatan at nawa patuloy, Panginoon, na mapas sa bawat isa sa amin yung pong tinatawag po namin po, Lord God, they will be the light of the souls wherever we are in our workplace in Jesus' name. Maraming salamat po, Lord. Patuloy namin pinagkatiwala, Panginoon, sa mga trabaho na iyong pinagkaloob na ang bawat isa po, Panginoon Jesus, ay tunay na ilagay po inyo sila sa head na natin. Bigyan po inyo sila ng sapat na wisdom and understanding upang patuloy na ganapin ang mga pang-araw-araw po ginagawa. At sa lahat po, Panginoon Jesus, sa lahat po mga gawain for this week po, Panginoon, ang physical Bible studies to prepare, ang online Bible study, the same day tomorrow, please just continue to impress natin on Sundays, Ilya Bible study, Panginoon, on Monday, music practice, kung meron po sila, Panginoon Jesus, or whatsoever, O Lord God, kung nasa ato, Panginoon, yung nais na kami, Panginoon, may patuloy ng bilin upang patuloy na magkaya ng mga salita. On Tuesday, ang physical Bible study sa Villa del Calim, at the same time, ang music practice, we continue to trust in you, na kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-bless, O Lord God, upang kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na aanin at pagkain ng iyong mga salita. Continue to use each one of us, O Lord God, upang patuloy, Panginoon, na mag-feed, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord, ay iyong mga salita. At sa akin dito, Wednesdays and music practice as well. On Thursday, ang prayer meeting, Panginoon Jesus. Dalangin po namin na, Lord God, ay magpapatuloy po, Panginoon, ang gawain po ito dahil ito po ang kalakasan ng iyong days, Lord God. Alam po po, Panginoon Jesus, na sa bawat move na iyong ginagawa dito sa lupa, when you are there, Lord Jesus, you always start, Lord, with prayer. Kaya maraming po salamat. And on that day, Friday, talagang po, Panginoon, na iyong gagamitin as Pastor Natin, magayon ng iyong salita. You will learn to pray for your intervention. Bless him and empower him, Lord God, your word. Ang Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon, ay patuloy
Amen. Sige po, kung isa pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's declare the victory of Jesus right now. Amen.
headed by Kazakhstan! Chris. Maraming salamat sa buhay ninyo, Brother Chris, Brother Bo.